Dad, delete mo na dyan, Dad. Kaya pala yung nakaraan natin. Oo, yun nga, yung nakaraan. Buti hindi pa ano. Wala, umpisa pa lang naman, Dad. Sinasabot tayo. Sorry na. Hindi ko napalitan. Okay lang yan. Yan, sure na yan ha. Sabi ni Mami, paano manood yung Kasi hindi naman sa ayaw natin siyang i-live, pero for me kasi, kung makakapanood din medyo ano pa sa ministry and everything, medyo hindi siya makaka-relate. Diba po? Eh, ang mga plan ko pagpasahan nito, of course, yung mga nasa ministry din naman talaga. Okay? So again, ibigay ko itong question muna na ito. Nakalagay naman yan dyan. Why do you serve in your ministry? Okay? Why do you serve in your ministry? Okay? Again, representative in every ministry as much as possible yung set up. Hey, pwedeng one-liner? Oh, pwedeng because I love God? Pwedeng because I want to serve my purpose? But at least one-liner, wala problema doon. And wala ko kayo mag-alala, hindi ko rin pa rin naman kayo kukorek agad kasi wala naman yun doon sa plan natin. No? Later pa naman yun. No? Sige. Why do you serve in your ministry? Sa akin po sa music ministry, why do I serve is, this is my commitment para kay Lord. Yes. Okay. Parang gusto ko yung sundan ni John. Sige, next. So, sa music ministry, si John ang nag-ano. Jana. Jana. Sa multimedia. Si Brenda, sika. Sika, take answer. Why? Why do you serve in your ministry? We use the word your ministry since we must have the ownership. No, kailangan sa ministry din meron tayong ownership dyan kasi inineglect lang natin yan. Hindi tayo ganun magiging responsable kung hindi tayo o wala tayong ownership sa mga bagay na dapat na meron tayo. So, sige anak dyan ha. Oh, walang maling sagot na, ha? Oo. Ayan, walang maling sagot. Basta mahalaga, ma-express mo yung naging desire mo, bakit mo nakita yung sarili mo nagsuserve sa ministry. Kasi po parang kapag nagsiserve ko sa ministry ko, nagsiserve din po ako. Oh, okay. Nice, nice. Okay. Thank you, anak. Oh, another set. Sa my Sister Brenda. children. Oh, children. Yung mommy friends. Wala dito yung, ay, dito pala sa... yung children. Ano na? Asan yung children? Kawan children. Kawan children. Ambot, sagutin mo nga. Because they trigger me every Because they change me every day. Every Sunday. Actually, Hinihingi niya ng press sa akin. Why? Wait lang, anak. okay. Sige, mami. It's hard then to serve yung parang, ano mo na, kasi noon, syempre, wala pa nung tawag nito, nung dalaga pa ako nag-teach na, di ba? Parang iba yung feeling nung dalaga, kasi parang you are just making, pero naisip ko, ang dami-dami kong activities noon. Nung mga dalaga, kaya-kaya kong ituro sila ng mga ganto-ganto, pero sa ngayon, as time, naman, yung heart mo pa rin talaga na magturo sa bata. Kung ano yung, gusto mo rin, parang siyempre naging ko din noon na may nagturo din sa akin ng Sunday school. Ganun din ang parang, yung parang din ko din. Parang, lang, nung bata ka, ganito yung tinuro sa'yo, and you are, kaya ka nag-leader din. Doon din na, yung, leader. Doon na mold yung yung ganun na, attitude. So, yung mga bata din na gano'n, gusto ko rin, parang iba-iba na kasi na parang they are doing like this, they're doing like that. Talagang, mo pa rin, yung parang hindi dahil sa, ito na yung new generation, susundan ko sila. Okay. Hindi ako pa rin. Yes.
Yes, correct. Okay. A heart. Sige, Mami Brens. Thank you. Thank you, Mami Brens. Sige, pakibalik. Meron pa? Meron pang ministry ano? Usher. Oh, of course, usher and technical. Si Siyempre, Sergio lang. Kasi Sergio lang nandito. Oo. DJ. Sabihin mo si EJ. Marami pa naman question, actually. Pero, marami pang question. Pero, umaya yun as we proceed. Yan ba pinaka-easy, Dad? Pwede. So, kung paano mo siya sasagutin. Sige, Herschel, para sa'yo na, bakit ka nagsiserve sa ushering ministry? Serve the people. Kasi nilagay ako ng dagdag. Kaya lang, di ka masya gigrida. Nagsiserve po ako sa ushering kasi parang yun yung naging way ko para mas mag-grow pa. To conquer my fear, sabi mo. Yeah. So, conquer my crossing bridge. Okay. Thank you, Herschel. Oh, si Edgy. Edgy. Edgy na. Sa akin ko siguro, nagsaserve ako sa ministry ko kasi yun yung heart ko na mag-serve sa ministry. Then siguro yan yung step up ko para sa another level na level ng ano yun yung Relationship. Lord. Promotion. Parang promotion. Okay. Oo din. Yes. Okay, so palakpakan naman natin yung mga nag-answer. Okay. Palakpakan natin. Sige. Kasi sabi yun, out of the abundance of their heart, yun yung nag-outflow. No? Yun yung nag-speak. So we believe na yung kasi laman ng puso po nila. But again, our purpose is to I'll use the word realign. Ano po? Kasi baka lang naman kasi dumarating tayo sa point na nawawala yung alignment. So, ang sisiguraduhin natin sa ating simbahan at sa ating mga ginagawa, aligned tayo sa main reason why we do ministries. Okay? So, una, ibigay ko muna sa inyo itong statement na ito. Ministry is not first about performance. It is first about strengthening people. Narinig ko yung binanggit ni Mami Brens. Kunin ko lang ng learning yun. Bakit siya na-push pumosisyon din sa isang ministry? Sabi nga niya, mag-leader. Mag-leader ba? Yan, mag-leader din. So, madaling sabi. Kasi, napalakas siya. Tama. Mahirap i-push sa isang ministry ng isang tao, hindi mo alam kung fit pa siya doon or kakayanin kaya niya yung pressure. Kasi ang ministry naman, sometimes, nakaka-pressure. Agree? Yes. Totoo yun. So, ang ibig sabihin mga kapatid, ang pinakamahalagang ma-establish sa atin is yung katotohanan na ang ministry natin ay patungkol sa pagpapalakas sa isa't isa. Kaya parang napaka-questionable kapag ang purpose mo magpalakas sa isang tao, pero ikaw yung unang nanghihina. Yun. No? Ang pagiging mahina, hindi naman kasalanan. Pero posible kaya na kung bakit nagiging mahina, kasi wala na doon sa pagtatap natin, pagkukonek natin sa tamang source. The reason why we do our service or our ministry. Before we have a ministry to the platform, we must have a ministry to the people. Yes, Na po, kaya ang tingnan muna natin is yung tinatawag nating ministry with integrity of the heart. Kasi yun yung sabi doon, dalawang description nga po. Integrity, yung meron si David, and yung skillful hands. So tingnan muna natin yung integrity of the heart. Ano po? Basahin ko muna sa inyo, anak, i-flash mo muna yung Romans chapter 1, verse 11 to 12. Okay? Yan. Sabi dito, I yearn to come and be face to face with you, okay? And get to know you. No? I hope na wala sana dito nga sa ministry na stranger pa rin sa inyong isa't isa, ha? Sa dami na ng community life at team building na ginawa niyo, pag mayroon pa rin dito, hindi kayo magkakakilala. Ay nako, samaalawa kayo ng pagmamahal ng Diyos. Okay? Focus again. For I long to impart to you, tinan nyo lahat guys, listen.
For I long to impart to you some spiritual gift that will empower you to stand strong in your faith. So that's integrity. Ibig sabihin, people of God, kasi nga po, ang Paul na nagsasalita dito, currently, at that time, siya po ay nasa loob ng prison. Pero tingnan mo, ang sabi niya, he is still hopeful na kapag tayo ay nagharap-harap, ang desire ko, okay, mas makilala kayo, and at the same time, makapag-impart ako sa inyo ng spiritual gift. That will empower you to stand strong in your faith. Na alam kong pwede kong gawin kahit nakakulong ako. Diba? So, kung titingnan natin dito, kasi yung heart ni Paul hindi nagbago regardless kung nakakulong siya or wala man siya sa loob ng kulungan. Because for him, kung ano yung puso ng Diyos for him, yun din ang gusto niya maging puso ng Diyos para sa mga tao. Yun yung gusto niyang mai-impart sa mga tao. Kaya pag sinabing integrity, ibalik mo muna anak doon sa ministry with integrity of the heart. Kaya pag sinabing integrity, dalawang bagay lang po talaga ito, people of God. Una, being one with God. Yun talaga yun, people of God, being one with God. At yung pangalawa, alignment with God's heart, to be specific. No? Kasi, pwede nating isipin minsan, kung one with God, ibig sabihin, pag kailangan i-purge. Di ba? Like for example, may mga instances sa Bible na merong mga hindi gumanap sa ministry ng maayos. Automatic, right on the spot. Pinatay ni Lord eh. Remember Nadab and Abihu? The sons of Aaron. Tama? Oo, gumawa sila ng maling fire. Tapos ano nangyari that time? Nag-serve sa temple with the wrong fire. Agad-agad. Boom! Patay! Tapos ang sabi kay Levi, kay Aaron, huwag kang magmumurn. Huwag kang magluluksa. Suot mo ang banal na kasuotan. Amen? So di ba, ang hirap. Ang hirap ng bagay na yan. But still, he aligned himself to God. Pero again, pag sinabing alignment with God's heart, it's not talk about yung tinatawag natin na when it comes to way, paano lang siya magdisiplina. Batigin sila, ano ba talaga ang puso ng Diyos? Kaya maulitin ko, ibalik mo nga anak, yan, hindi ko ibabalik, pero ibalik mo talaga. Ano sabi doon? I long to see you and get to know you. For I long to impart to you some spiritual gift that will empower you to stand strong. No? At yung sumunod kasi na sinabi niya, yun na nga, meron pang part yan anak eh. Now, this means that when we come together and are side by side, something wonderful will be released. Yeah. Yung tipong pag nagsama-sama kayo, mas may napapaganda. Yung tipong pag ikaw lang yung nag-iisip, ang daming nagiging yung creative mindset mo, yung daming plan. Tapos pag nagsama-sama kayo, dapat mas mag-bloom yun. Hindi yung tipong pag nagsama-sama kayo, namatay yung plan mo. Kasi may negative doon. Pero paano kung hindi natin magawa yan? Paano kung tapos may kita ka, ba't wala si ganito dito? Diba? Pero sabi dito ni Paul, when it comes to our ministry purpose, as we come together, ang sabi niya, and side by side, something wonderful will be released. We can expect to be co-encouraged and co-comforted by each other's faith. That's the purpose, mga kapatid. And sabi pa ng Hebrews, discover creative ways to encourage others and to motivate them toward acts of compassion, doing beautiful works as expressions of love. This is not the time to pull away and neglect meeting together, as some have formed the habit of doing. Naging habit na ang mag-show up. Kaya ang Samuel, no wonder siya ang ginawang first prophet ng Israel. Kasi ang Samuel, lagi na siya show up. Di ba, Zik? Nakatingin ka kasi sa akin. Lagi siya nagsishow up. Una, parang guni-guni lang. Pero tinatawag talaga siya ni Lord, Samuel, Samuel, Samuel. Ilang beses yon at lagi na siya show up ang Samuel. And besides, ang Samuel kasi, nasa loob mismo ng temple. Kaya lagi siyang available for God's call. No? And also, doing beautiful works as expression of love. And meron pa yan anak. Ito na nga, yung Hebrews 10. This is
not the time to pull away and neglect meeting together, as some have formed the habit of doing. In fact, we should come together even more frequently, eager to encourage and urge each other onward as we anticipate that day dawning. Ganito kasi yung people of God. Kaya nga, as much as possible, ang encouragement natin, lahat tayo ng mga nasa ministry, siguraduhin natin, ministry coordinators, kung nandito kayo ngayon, at kahit naman, kasi nga naka-online tayo, kaya kahit si Tina, wala siya ngayon dito, magiging updated siya dito. Make sure that your ministry members are doing their cell group faithfully. Please. And ministry members, each and every one of you, please, make sure meron kayong ownership ng inyong cell group by having the ownership in your ministry. Kasi people of God, kapag ministry lang ang labanan natin, doon lang tayo madalas mag-show up, pero hindi tayo nagsa-show up sa mga bagay na kung saan dapat in-establish tayo ni Lord. Again, baka ang labanan lang, kaya hindi ka ma-rebuke ni coordinator mo kasi magaling ka. Oo. For example, si Joy, hindi ko siya ma-rebuke sa pagiging late niya kasi kailangan nandito si Joy kasi siya ang pinaka-kailangan ko sa ministry na to eh. Sayang naman pag mawala. Hindi, sorry na kung pero sample lang yun na. Sample lang yun. Di ba? Hindi ko siya ma-rebuke kasi wala naman talagang ibang gaganap sa role niya. Siya lang. Oo. Kiss me, classmate. No po. Pero, ang mahirap ganito, kaya pala siya late sa ministry ko, kasi sa cell group niya, hindi siya nagpupunta. Hindi siya talaga nag-engage, wala siyang ownership ng cell group nila. Kaya cell leaders, ganun din. Kami po, hindi po kasakyo sinor, hindi kami nag-endorse ng mga tao namin na pumasok ng ministry, na mapapahiya kami in return. Kasi sabihin sa amin, Kuya Julius, bakit wala yung mo dito, leader mo dito? Ay, bakit? Kasi sabi niya, gusto naman niya. Kaso wala dito. Yun nga kasi wala din sa cell group namin yan eh. Boom. Doon nagkakaproblema kasi hindi na i-establish doon sa kanyang place. Yan. Oo. Sabi ko sa inyo, kung nilag niyo to sa lahat, naku, babatuhin tayo ng mga basher na yun. Joke lang yun. Kasi, ministry to people of God. No? Again, ministry to the people. No po? Yun ang sabi dito ni Apostle Paul pa din. No? Kaya, tingnan natin ngayon, okay, ulitin ko, before we have a worship ministry, children ministry, multimedia ministry, at ano pa mang ministry, we first have a ministry to the people by strengthening one another. So, tingnan natin ngayon itong contrast o integrity contrast natin. Okay? Tingnan natin to. Focus tayo ngayon dito. And later on, may tanong yan. Okay? Okay? Integrity. Ito na yung without integrity. Una, ang sineserve niya is only his or her position. Pero ang taong may integrity, ang sineserve kasi niya, tao. Okay? Yun ang kailangan ma-check natin palagi. Kaya ang hirap ulitin ko, ang hirap kapag ang show up mo lang, ministry. Hindi yung mga bagay na dapat engage ka. Kasi sabihin ko sa'yo, baka magka-problema ka. Oo, magiging burden sa ito kahit narinig ko kay Herschel, narinig ko sa iba na dahil ito yung expression ko ng love kay Lord. Pero mamaya sasabihin mo, bakit kasi ako nandito? Yes. Darating ka dyan. Kapag hindi balanse at hindi tayo establish sa katotohanan nito. Pangalawa, anak. Yun, to protect image. Minsan, kawalan pala ng integridad kapag image mo lang ang pinoproteksyonan mo at hindi yung, sige na, reveal. Puso mo at yung puso din ng mga tao. At pangatlo, okay, perform for applause. Buti wala dito nun. Amen? Kasi baka uurin din tayo. Tama? Wala dito nun, Kasi kung applause lang, baka uurin din tayo. Amen? But we do ministry because we desire growth. And take note, kahit naman hindi ka gumagana sa ministry, dadami pa rin kayo. Pero dadami kayong responsable sa loob ng church. Pero si Lord, siya doon, hindi niya papayagan yun. Kaya nga si Lord, yung mga dishonest, di ba sabi sa Bible, pinapatay niya kagad.
Ananias and Sapphira, si Achan. Dami. Ano po, nangyayari yun, hindi dahil sa, gusto kasi ni Lord yun eh, trip ni Lord pumatay eh. Hindi eh. Kasi makaka-affect siya sa kabuuan. So ngayon, tanungan ulit. Iba naman ang sasagot ha. Okay? Pero siguro, i-personal mo na lang ito pala. Okay lang, wag mo na, i-personal mo na lang, pero let me reveal to you this question. Okay? Personal na lang, wag mo na sabihin pala kasi medyo ikaw lang talaga naman makasabi nito. Who benefits most from my ministry? Me or the people? Yan. O nga naman, kung sasagutin mo siya sa amin, baka nga mamaya maging honest ka masyado. Diba? Pero let's ask ourselves. Tanungin natin ang ating mga sarili. Okay? Tanungin natin ang ating mga sarili sa mga bagay na yan. Yan yung first part. Ministry, okay, with integrity of heart. Ngayon, pasok naman tayo sa ministry with skillful hands. Kasi nga, balanse natin itong titingnan ngayon, mga kapatid. Pero again, nasagot pa na yung tanong kanina? Nasagot nyo na? Praise God. Hindi naman mayroong exam natin eh. Ministry with skillful hands. Again, skillful hands is not equal to talent only. Okay, hindi po siya usapin na talentado ka lang. Amen? Skillful hands means meron na pong tinatawag na preparation and at the same time system that actually helps people to grow. Ngayon, ang tanong, kamusta ang mga ministries natin? Meron ba tayong tinatawag na preparation dyan? Meron ba tayong tinatawag na system sa loob ng ministry natin na nagbibigay dahilan para mag-grow yung mga tao natin? Sa cell group, ako personally meron. Kasi mas gugustuhin ng mga tao mag-cell group sa cell group ko kasi alam nila mag-grow sila. Dapat same pagdating sa ating mga ministry. Dapat mamahalin nila, magkakaroon sila ng ownership sa cell group o sa ministry natin kasi meron tayong system, meron po tayong preparation na ginagawa that help people grow. Kasi ano sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29 and 32. Tingnan niyo po ito. Kaya nga daw ang hindi lang talaga siya skill or talent. Kasi tingnan niyo po ha. Never let ugly. Hindi mukha ha. Wala namang ugly sa atin eh. Never let ugly or hateful words come from your mouth. But instead, let your words become beautiful gifts that encourage others. Do this by speaking words of grace to help them. Napaka-crucial nitong bagay nito. Hopefully, walang reklamador sa mga ministry natin. Okay lang naman din maging honest, pero not to the extent na sobra kang share ng iyong burden sa ginagawang ministry, to the extent na yung on fire that time, nawalan ng fire because you share too much of your burden. Tapos leader ka pa naman. Kailan niyo ako narinig? Sinabi sa inyo. Mga kapatid, sa totoo lang ko yun. Hindi ko alam ba't ako nandito. I'm depressed. Pero kakayanin ko kasi bakit ko kayo. Na-encourage ka dun? Hindi. Na-apekto. Di ba? Tingin nyo, na-encourage kayo? Hindi. Mami ulit. Na-encourage ka, Mami ulit? Oo. Hindi na naka-encourage yun kahit sabihin mo, pero mahal na mahal ko kayo. Hindi po naka-encourage yun. Hindi naka-encourage yun. Bakit? Kasi laki na accountability natin on that part. Pero hindi po natin, guys, let's be balanced. Hindi naman natin ibig sabihin na magmatigas ka na lang, huwag ka ng para sige lang, mo na lang yung sarili mo. No. May mga tamang tao, may mga tamang lugar for us to express, okay, our concerns, dilemmas, and burdens. But make sure na when it comes to our team, don't let ugly or hateful words come out from our mouth. Ano pa yung mga sumunod? The Holy Spirit of God has sealed you in Jesus Christ
until you experience your full salvation. So never grieve the Spirit of God or take for granted His holy influence in your life. Kaya ang magiging sistema nito, pagdating sa iyo ng banal na Espiritu, dapat pareho banal na Espiritu ang tatama sa buhay ng katabi mo at kasama mo sa ministry. Pag ikaw lang ang may Holy Spirit, tapos siya may angry spirit, wait, is really the Holy Spirit yung nasa iyo? It is a question. No? Sabi pa niya, lay aside, okay? Lay aside bitter words. Ano sabi niya? Temper tantrums. Revenge. Kailan nangyayari ang revenge sa ministry? Sige nga, do you have the idea? Sige nga. Kailan nangyayari ang revenge sa ministry? Do you have the idea? Pia? Do you have the idea? Ay, sabi ni Mami, pag iniwan mo daw po sa Eric, nag-ari one time sa Inday, iniwan ko bigla ng Sunday, tapos iniwan niya rin ako. Oh! Oh, meron pa. Yun na rin yun. Pero meron pa isa. Late yung isa. Late na rin ako. Okay lang. Bakit siya? That's revenge. Pero, tanong. Ulitin ko lang. Sino ang nagbe-benefit sa ministry? People. Ikaw o yung tao? Oh. Paano kung si Lord? Di mo ko tinanggap ngayon ha. Wala kang hininga ngayon. 1 hour. Sige. Iyak ka na. Paano kung gano'n si Lord? Pareho natin. Revengeful lang kanyang ano. People of God ha. Ano ito? At talagang babalatan tayo ngayon ni Lord dito. Pero ang maganda dito, we wake up talaga. Decided this time na Lord, ipupursu ko to kasi Lord, it is a privilege for me. Profanity and insult. Sana walang ganito, no? Sana walang ganito. Labas tayong konti ng ministry. Kahit hindi sa loob ng ministry, tayo as a whole, as a church. Siguraduhin po natin na wala sana dito yung mga pagkakataon na tayo sa isa't isa nag-insultuhan. Kahit pa napaka-pamilyar na natin sa isa't isa. Kahit pa. Pero sana wag dumating dun sa point na tayo ang mag-create ng mga salitang na dapat mag-build sa isang tao, pero later on, sa same mouth. Tapos, kung nasa ministry ka nga, ipiri mo. For example, tatayo ako dito. In-encourage ko, do not be afraid, do not be discouraged. Pero alam mo, Joyce, totoo lang, hindi mo naman talaga kaya. Yung ko, ba't ginagawa mo pa yan? Apply. Oh. Pero sabi ko, do not be afraid, do not be discouraged. Pero pag magkaharap ko ni Joy, ano ka ba lang, di ba? Weak. O, di ba? Insult. Oh. Tama? Balance ba? Hindi. And yung again, integrity. Wala yung integrity doon. Yun po yan mga kapatid. Ano? Sabi din sa Thessalonians, because of this, encourage the hearts, okay, of your fellow believers and support one another. Just as you have already been doing. Dear brothers and sisters, make sure that you show your deep appreciation for those who cherish you and diligently work as ministers among you. Ministry members with your coordinators. Love nyo ba yung mga ministry coordinators? Sige nga. Multimedia, ministry member na multimedia. Love nyo ba coordinator nyo? Yes. Kahit minsan sinisimutan kayo yan. Hindi daw. Ha? Ministry members ng children's, mahal niyo ba si Ate Joy? Kahit minsan hindi siya nakapagbigay ng joy sa inyo pag masungit siya. Ako ba, mahal niyo ba ako? Kahit parang pinapagalitan ko kayo ngayon? Kasi people of God, kung ang definition lang natin ng love is to tolerate, not to correct and even to rebuke or to redirect a person's life. Kapatid, impyerno tayo lahat. Yes. Sorry for the word, impyerno tayo lahat.
Kasi ang love hindi nito-tolerate. Kaya nga may mapupunta sa impyerno eh. Kasi parang kay Lord, hindi niya to-tolerate yung kasalanan eh. Tama? Kaya nga actually, ayaw ni Lord na may mapunta sa impyerno because of love. Pero kaya din may mapupunta sa impyerno because of love. Yan ka na naman, Mami. Diba? They value you with great love because of their service to you. Let peace reign among yourselves. Kaya nga, you can be gifted. Diba? Bisaya na ko dito. You can be gifted. O, yan, yung mga ganyan, natawanan niya ako. Joke lang. Then, kita ko kasi si Joy, inaantok na. Oh, paki-post Post na naman kayo magpasa. Tingnan na kayo dyan. You can be gifted and still be unhelpful. 12. You can be gifted. Still be unhelpful. Wala, paano yun? Si Samson, napaka-gifted na tao. Pero wala ka naman. Pero wala siyang ambag. Sa huli na lang, nung nandun na siya sa bingit ng kamatayan niya. Yan. Ito to. Question to, illustration question. Sige nga, i-analyze yung maigi, especially technical. And ganoon na rin, nasa mga mahawak ng mikropono. Sige na. Ang sabi dyan? The microphone is very expensive, but no one can hear the sermon clearly. Is that skillful ministry? No. Yes or no? No. Depends. Yes or no? No. It depends. Useless ang microphone. Gano'n maganda? Kasi hindi niya siniserve yung purpose. Yes. No one can hear the sermon clearly. So, excellence ba yun? Skillful hands ba yun? Parang hindi. Kasi mamahal ng mics natin, no? Grabe sa mga sponsor. Thank you sa mga sponsors. Di ba? Pero kahit gaano ka mahal si Mike, and even all the instruments, pero hindi ito nanggagaling sa mga skillful ministers. Parang hindi niya maisiserve yung purpose niya. So, tingnan din natin yung contrast. Yung integrity, meron eh. So, tingnan din natin. Sige anak, paki-flash. Okay? Contrast. Talent-centered between strength-centered. Tingnan natin yung contrast niya. Una, pag talent-centered, yan. Yes. Oh. Come on, let's do this. Lord is me. Diba? Impress people. Pero kung ang desire mo is to strengthen other people, of course, your desire is to... Ay, sorry anak. Sige, ibaba muna. Showcase gifts. Ito din. Pareho din, ano? It is to showcase the gifts. And, mag-create lang ng moments. Pero, tingnan nga natin ano ba dapat kapag ikaw talaga ay skillful. Okay? Breakdown mo na nila. Build people, sinuserve mo yung needs, and nagpo-form ka ng disciples. Ano ibig sabihin na nag-create ka lang ng moments? Sige guys, sige nga, i-ano ko muna sa inyo, ibigay ko muna niya sa inyo tanong, sagutin ko din later, pero kayo muna sumagot. Ano yung mga pagkakataon na parang nga nangyayari, nag-create lang tayo ng moments? Especially worship team. Yung hype dad na ano. Sige. Hype na, Microphone. for example, sa Sige na. praise. Sige na, mic ka na. Para marinig din nila. Anong use ng microphone ko? Sige, Saan ko daw nasasabi na Yun na. nag-create ka lang ng moment? Oo. Na parang moment lang ang kinikreate mo. Eh sabi natin, we need to form disciples. Yung ano doon, for example, sa worship team, like kung talagang skillful kapag dating sa mga instruments or sa pagkakanta, parang nag-create ka lang ng moments na, for example, parang pinapaganda mo lang yung boses mo. Tapos kung sa may, sa may mga instruments, yung parang siguro talagang nagpapakitang gilas ka lang gano'n. Okay. Sige, pwede. Anyone na pwedeng nakaka-observe or pwedeng naka-experience na moments lang ito, pero parang walang na-form. Sige, meron. Wala? Moment lang. Sige, bigyan ko kayo, for example. Ang ganda ng worship ngayong Sunday. Panalo, the best. Pagdating ng Sunday. Ay, hindi consistent.
Yun yung moment. Parang nag-build ka ng moment this time. Momentum. Oh, sige, we can use the word momentum also. Pero, nag-create ka lang ng moment. Kasi nga, naging driven. Tapos, pagdating naman doon sa susunod, wala. Ang tao kasi, regardless kung maganda ang worship or hindi, dapat, since kung magiging disciple siya, alam niya. Pero again, skillful hands kasi pinag-usapan natin. Pareho din sa multimedia, for example. Ayun, palong-palong kayo sa posting. Oh, moment. Nag-create kayo ng moment. Yung mga hypes ng church. Pero sa mga pagkakataon na need namin ng encouragement, di namin makita. Need namin ng mga updates, di namin makita. Yun. Moments din yun. Nakabase na kayo doon sa, well, actually, hindi lang talent eh. Need din yung emotions natin. Yun. Kailangan natin pong i-balance sa people of God. Bakit po? Kasi ang purpose nga ng ministry natin is to form disciples. No po, mamaya, meron pa yan. Dito, sabi, skillful hands means, by service actually strengthens the body of Christ. Kaya nga, ang susunod na tanong, are people becoming stronger in faith because of what we do? Yeah. So this is the important balance. At dito po tayo mauuwi sa ating practical, no? Practical approach. Okay? You can be talented and gifted, but still lack character that builds people. But also, we must be innovative and creative so your ministry becomes helpful to the body. So ngayon, bigyan natin ito ng mga practical, ministry-specific applications na pwede natin magamit within our ministries. Okay, are you ready? Yes. So sabihin, papasok na po dito yung mga suggestions natin. Kaya I hope na may notes kayo. Pero kung wala man, ipasa ko to sa inyo. Tapos after na, especially ministry coordinators, then later on, magbigay kayo sa amin, o sa akin, sa amin ni Mami, ng ano nyo dito. Parang, ang tawag natin dito, ways to improve, idagdag, tanggalin, mga ganun. So, practical application per ministry. Again, integrity of heart, skillful hands, plus strengthening focus. Ngayon, unahin natin ang music ministry, o worship ministry. When it comes to integrity of heart, ang napakahalagang hindi dapat nawawala sa loob ng ministry ng worship is you need to pray for the people before you sing. Buti na lang may soaking tayo. Kasi nagkakaroon tayo ng opportunity to pray for the people. Pag sinabing for the people, yung makiki-worship o yung ililid mo sa worship. Okay? Napakahalaga pala na lagi nating ini-include sa prayer yung mga mag-worship kasama natin. Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Sige nga, maghanap ako ng matatanong. Maui. Bakit we need to pray the people before we sing or before we do worship? Bakit? Bakit natin kailangan sila pag-pray? Para maramdaman nila yung let the anointing flow din sa congregation. Yes. Okay. Another. Tama naman yan, anak Maui. Another. Kahit hindi siguro worship team. Patingin sa tingin nyo. O, sige, John. Sige lang kung ano naman. Yung napaka-importante na ipag-pray din natin yung congregation kasi sa matter na tinutune din natin yung heart nila na yung presence ng God na nagsimula sa atin, hindi lang magstay sa atin. Kung ano yung nararanasan natin, yan din yung mararanasan nila. Alam mo kung bakit? Song leads. Todo birit ka. Palakpakan po tayo lahat. So ikaw ba, na nasa ganon, anong mapipil mong vibes? O sige, wag na lang! Ay, pwede mo sabihin yun? Hindi. Pwede mo sabihin yun? Pwede, wag na lang! Sige, wag na lang! Goods lang yan! Parang toon. Hindi, di ba? Hindi. Pero, alam nyo, song leads, affected kayo. Tama? Yes. Affected kayo. Yes. So you need to pray for them. Huwag yung i-blame agad. Pray for them. Kasi again, tama you need to tune in their hearts to God as you tune in your heart to Him. Yun lang yun eh. Dapat, lahat
ma-synchronize yung puso natin kay Lord. Kaya nga, sa tula, kaya mahalaga ang soaking eh. Na dapat lahat ng ministry involved sa soaking natin. No? So yun. Kaya nga, Lord, paano mo gusto? Yung mga prayer like, Lord, paano mo gusto i-lead yung mga tao sa worship? Hindi lang kung paano mo gusto i-lead ang mga tao sa worship. Something like that. Yan. Oh, next naman natin. Integrity pa rin tayo ha. At tingnan naman natin is, you need also to watch your private worship life. Napakahalaga nun. Again, out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Amen? So public worship cannot replace private devotion. So make sure that andito ka, okay, pero wala ka sa secret place mo during the weekdays. Kaya sabihin ko sa'yo, mag-struggle ka dito. Mag-struggle ka dito. Amen? Pero kung okay yung devotion mo, okay yung personal relationship mo kay Lord, kahit minsan nag-struggle ka dito, saan mo hugutin yung confidence sa katotohanan that God is with you. Pero how can God be with you if you are not with Him? Oh, di ba? May conflict kayo ni Lord, may unconfessed sin ka, may dishonesty, may hirapan ka. Amen? May hirapan tayo sa bagay na yan. Kaya we need to watch our private worship life. Actually, hindi lang to applicable sa worship din, pero pang sa pangkalahatan na rin ito, mga kapatid. Kahit sa akin, sa amin ni Mami. No? Skillful hands, tingnan naman natin ito. That strengthens the people. Ayan, of course, which is good. Ayan, at least dito kasi, nababalance natin, meron tayong comment at meron din tayo mga ina-ads or talagang kailangan ng attention. Maganda naman ito kasi ang nangyayari din sa music team, at least ahead of time, napaplano na nila yung song. Pero, of course, ang challenge is to plan a song according to the theme. Kaya ako din, pansin niyo, sinisikap ko na ako ay nagbababa ng tema. Kaya dapat maging, kayo doon, sensitive. Or minsan, intentionally, tanongin niyo sa akin, Dad, anong tema natin ngayong month? For you to align your worship sa tema natin ngayon. Amen? Kasi kung ang tema natin is faith without walls, let's pray for songs na magre-relate doon sa... Pero ang maganda nga naman kasi sa atin, minsan, di man tayo nag-uusap sa bagay na yon, nagugulat na lang tayo pare-pareho, aligned ang ating mga areglo ng ng music, di ba? Which is, I believe, working ng Holy Spirit. Pero, for the na rin, kasi mahirap namang manghula lang. Mas maigin na rin siguro. No? So, faith without walls. This September, the January. February. Amen? Yan. So, yun po. Tapos, yan. Wag kasi yung ano kaya trending na song kayo, kantahin din natin sa church. Ano kayo madalas kinakanta ng mga taga-ibang church, kantahin din natin. Yan. Saka na yun. Pero kung ang purpose nyo is for the intermission, pwede siguro. Pero when it comes to worship, you need to pray for what kind of song we need to play sa worship. Yan. Diba? And ito guys, mahalaga din ito, which is, minsan, ngayon ko na lang i-correct din talaga. Sa mga nagli-lead ng worship, lalo sa mga inyong which is ako, pansinin nyo, di ako worship team, pero dililid ko kayo. Nag-exhort ako for a moment bago mag-start yung kanta. Pero worship team, and even siguro sa leaders na nagkakandak tayo ng worship within our cell group, make sure na nag-exhort ka muna about worship. Huwag ka agad pag tipa ng gitara, tunay, hindi ko gano'n kagad. Yung mga tao, hindi ko alam kung tunay si Lord ngayon eh. Yung hindi mo muna na-convince yung mga tao eh, kung na-feel-bus nila si Lord within the week eh. Why not exhort muna? No, hindi mo mahaba eh, kaya nga word short. Ibig sabihin, kaya nga dapat napapractice yun sa mga life groups natin. For example, bago kayo mag-start, alam nyo ba ang song natin ngayon, Hosanna? Alam nyo, yung Hosanna, yung message yan ganito. Diba? Yun, nyo muna. Alam nyo, may iba pa nga po church, nilalagay na nila yung setlist nila, ng kanta nila, para may idea na yung mga tao na yung i-worship nila pag Sunday. May ganun na nangyayari. Mahalaga po yun. Bakit? Kasi nga, sa bagay na yung people of God, part yun ng sinasabi natin, gusto nating i-tune in yung mga tao sa worship. Paano kung nag-line up ka dyan, di alam ng mga tao. Pero ang good thing naman sa atin, alam natin yung diskarte. It's intermission. Tama? Which is good. Pero again,
mahalaga po, may short exhortation between the songs and also before kumanta. No po, mahalaga po ang bagay na ito. And minsan din, although feeling ko naman na overcome nyo na yon, yung mga transitions to. Yan, dati medyo hirap na kayo mag-transition eh. Nag-challenge kayo sa mga transitioning talaga na pa-process din yan along the way, you know. Pero, minsan, napaka-challenging ng transition natin. Actually, hindi lang ito pagdating sa praise tapos papunta ka na sa worship. Minsan, even doon sa moment na nasa worship itself ka, tapos sa transition ka. Minsan, challenging din. Bakit ganito? Kasi kapag hindi na-rehearse yung transition ng maayos, mag-create yun ng confuse sa mga tao. Yung akala ng tao, bibirit na siya pataas kasi yun ang episodes mo, bigla kang bumaba. Yung mga tao, imbis na yung mga tao, na-build na yung momentum, biglang, diba? It can affect din yung worship time ng mga tao. Diba? Kaya yung transitions, maganda din po yan na napapractice natin. Ano po? So, strengthening check. So, as after service, ito yan, maganda to. Para sa mga worship team. After service, ang maganda maging ano natin dito, first question to evaluate yung nangyaring service or worship. Did people engage God or did we only sound good? Yan. Did people engage God? Kumbaga parang, yung mga tao ba nakapag-connect pa sila kay Lord or naging, okay naman, naayos namin yung pagkanta namin. Pero mahalaga po pala yung balance. No? Maayos na pagkanta at yung mga tao nakakonect sa Diyos. Amen? Yan. So, next naman natin, yan, technical and multimedia. Okay? Sound, projection, live stream, camera, and sometimes even the lights. Okay? When it comes to integrity of the heart, remember, multimedia and technical, you are not behind the scenes. You are guarding the people's focus. Akala mo minsan, nasa behind the scene ka. Kaya, wag tayong ano bang term natin dito, medyo parang kakabahan or parang ma-off agad kapag na-delay si projector, titingnan ka sa atin lahat. Kasi nga, ang purpose natin is to help the people have their focus during the service. Kasi kapag medyo napalya sa lyrics, na-delay sa kaya minsan pati sa dry run, actually lang, sa QC po, hindi naman sa pero syempre, standard ko yun eh. Sa QC, kapag nagpa-practice, kasama na si multimedia, si technical, si lights. Kasama lahat. Bakit? Para ma-dry run na nila yung kabuuan ng worship service. Si pastor, tinatanong, Pastor, tapos na po ba yung PowerPoint nyo? Maisakay na namin. May mga gano'n. Kasi part po yun para, kasi for example, may mga pagkakataon na, ano yung next slide? Kung medyo, kaya nga medyo challenge doon, pero mahalaga na nababrowse na ni projectionist kung ano yung PowerPoint ni Pastor. Alam niya kung paano, tapos mapag-aralan niya paano nagta-transition yun. Oo, kasi minsan, gulat ka, o ako din minsan nagugulat, hindi pa ko tapos sa salita doon bakit nailibat yung mga gano'n? Minsan naman, kabalik na. Pero again, ang purpose natin is to guard yung focus ng mga tao. Kasi, yung mga proud technician, for example, ang concern lang nila, kailangan flawless yung output. Pero hindi po tayo lang doon sa pagiging flawless ng output. Dapat din po, importante na marinig at makita nila at maranasan nila yung salita ng Diyos. Kaya mahalaga yun. Kaya nga, yung word media, mediator. Diba? Itinatawid natin yung mensahe ng Diyos doon sa mga taong hindi pa ganun ka-familiar or aware sa presence ni Lord. Pero kung magkakaroon tayo ng struggle on that part, 1 to 2 days or 3 to 4 weeks, hindi na magiging consistent yung mga tao. Kasi wala din consistency sa galaw natin pagdating sa bagay na ito. Ngayon, na-hype sila. For example, posting. Na-hype sila. Ang ganda. Uy, meron pala silang ganun mga activities, pero sunod, ay, ang tahimik na. Kaya yung iba, mag-unfollow. Yung iba naman, kaya hindi nawawala sa 2090. Tapos mababawasan na naman yun.
yung followers natin sa FB. Although we're not after that, pero indicator kasi yun na nag-i-engage ang page natin. Tama? Nag-i-engage yung page natin. Minsan nga tayo, nakapag-follow tayo sa mga not so, helpful content. Pero dito dapat matulungan natin yung mga tao makapag-engage. Okay, Lord. Yan. So yun po. Mahalaga po ito, mga kapatid. Yan. So when it comes naman to skillful hands, yan, prepare earlier than everyone else. Yan. Tignan nyo to, yung term. Late set up, broken flow of worship. Yun. Late set up, broken flow of worship. Coordinators, kayo po ang magkakalibrate niyan sa inyong mga personal meetings. Yan. Kaya ito din, mahalaga din na matutunan ng mga nasa technical and multimedia. Basic troubleshooting. Yan. So, wala naman, bihira naman tayo mag-feedback. Praise God sa bagay na yun. Pero, at least sa maganda, alam kung paano i-troubleshoot kapag may mga feedback control. Yan. And higit sa lahat, make sure ha, kasi ito lang, ng mga nakaraang Sundays, for example, buti na lang, songing pa, may 30 minutes pa. Pero siniko ko talaga si Kenjay na, pagkakatingin ko sa Easy Worship, wala pa yung line-up ng Sunday. Kulat siya eh. Pero since part siya ng ministry, kailangan niya maging solution maker. Punta siya doon. Pero matik yun. Binato niya kay Larry. Anyari. Di ba? Yun, yung mga ganong bagay po. Doon po. Pero, the good thing is, nakaprepare naman pala na yung mga songs. Which is good din. Nakaprepare na lahat. Pero, again, may backup plans tayo pag ganyan ang mga situation. Yeah. And, of course, slides must serve understanding, hindi lang siya basta decoration. Kaya nga may mga slides, merong mga countdowns and everything na dapat medyo kitaan din natin ng relevance sa kung ano yung theme. For example, kung faith without false, make sure na when it comes to the backgrounds, kailangan medyo may tema din yun. Oo, i-apply natin yun. Kasi nga, nag-create tayo ng alignment. No? Yan. Tapos, syempre, pansin nyo, yung mga fonts na ginagamit ko, medyo malalaki na. Kasi hindi na lang kayo ang nagtututok kahit yung online. Yan na yung challenge ko kaya ako. Kaya okay lang kahit ako lang gumawa ng PowerPoint ko, walang problema doon. Pero kung may makuha o meron sa inyo na maging dedicated talaga na tagagawa ng PowerPoint ni Pastor, masaya po akong ibibigay sa inyo ang PowerPoint o ang outline ko. Amen. So magagawa ninyo ng kagaya ng ginagawa ko. At desire ko yun, mga kapatid, no? Na one day meron at meron po talaga. Dati si Jay Although, parang nakasanayan ko na ako talaga gumagawa ng PowerPoint ko. Pero I'm looking forward that one day, meron din talagang gagawa ng ganitong para at least mas natin siya. Okay. So, strengthening check. Pagdating sa mga multimedia and technical, did our technical work help people hear God clearly today? Yeah. Oh. Nakatulong kaya yung aming ginawang performance doon sa kakayanan ni Dan o ni Pastor na maibaba yung mensahe ng maayos. Yan. Kaya magaling din, maganda din yung part na pag medyo naramdaman yung palobat na nagkakagulo na si EJ o si Kenjay. Minsan si Junte, bumaka. Ayan. Yeah. Which is, purpose natin yun para hindi ma-interrupt yung momentum. No? So yan. Okay, next! Children's ministry. Okay. Yes. Guys, children's ministry. Kaya ginawa ko to kanina. Do not see children as future believers only. Ibig sabihin, ngayon pa lang, dapat alam natin na ang tingin na natin sa kanila, meron silang relasyon kay Lord ngayon pa lang. Kasi kung isipin mo, sa kanan mo na ipaliwanag ang salvation kapag naiintindihan nila, guys, kilala na nga nila si Tungtungtong Sahur eh. Yeah, kilala na nga nila yung mga hindi magagandang influence eh. As early as 2 years old sometimes. Kaya naniniwala ako, when it comes to helping them know Jesus, dapat ngayon pa lang. Hindi lang natin sila tingnan as future believers.
They are already precious disciples today. And never humiliate a child. Of course, mahalaga naman ito. Correction must be safe and loving. Pero isa lang yung siguro concern ko, teachers na po. Yan. Although, hindi pa ako pumasok sa loob na nag-observe ng mga nakaraan. Pagkatapos silang kumain, sinabihan ko si Joanna, sinabihan ko si binabanggit ko na yun kasi yun naman mga bata natin, hindi na tayo madami. Lahat sila, ibig sila mira. Hindi nila ako pinapansin. Sabi ko, nak, itapon sa basurahan ng inyong mga kalat. Wala! Sabi ko, kung ako mag-outline ako mag-prepare ng tuturo ko sa buong month, house chores. Oo. Kasi hindi rin nila may apply yun sa alam mo yun, mahalaga naman yung biblically sila, pero minsan, sabihin ko nga, di ba, minsan sa bahay natin, kapag nakita na marunong ka maghugas, minsan sabihin, marunong ka na maghugas? Di ba tayo pinagmamayabang natin, alam mo, grade 3 pa lang, marunong na ako magsaing. O, di ba, pinagmamayabang natin, marunong na ako mag-give ng tubig. O, di ba? Pero why not? Tumulong tayo. Gawin natin din yung gawin din natin part ng lesson plan natin. Posible siguro ng turuan natin nga. Kasi baka tulong din sa atin yon pagdating ng araw. And again, hindi lang pagdating ng araw, kahit nga ngayon, sabi natin. Yan. Yan. And ginagawa niyo naman na ito, teaching Bible truth using stories, object lessons, simple memory verses, minsan may actions din. Hello kids! Hi kids! Online mo pala yun. Yan. And of course, naniniwala din naman ako na nagagawa natin alam nyo, sina Pastor Al, natutuwa daw sila dun sa part na, kasi kinukanto talaga po namin pag worship time natin, hindi natin sila kinukulong, tinasama nila sa atin sila sa worship. Tapos yung tinuturuan na rin natin sila ng giving, no? Yung mga ganun din. Natutuwa sila kasi sa amin din gusto talaga namin magkaroon kami ng organized na Sabi ko, wow, organized. Organized mo talaga tayo. Pero alam mo yun, naniniwala ako na meron mga flaws pa din, meron mga Pero yun kasi term talaga ni Daddy. Nakakatuwa yung children's ninyo na sabi niyang gano'n. Pero nakakatawa nga naman talaga kasi totoo yun Although sa kanila kasi, may mga, i-apply na daw nila yung part na meron ding sariling service ang children's talaga. Oo. Nagagawin. Kahit parang once a month, yun ang target kasi. Pero kung sakali kasi na mahirap yun sa scheduling nila, Sunday talaga, walang dun, no? Pero sa kanila natin gawin yun, pag medyo may 3-story building na tayo, at may bukod na ang Tapos mga 100 na yung children. Oo, mga ganun. Pero again, we can start small, no? Which is, nakikirinig ko naman minsan, nag-talk na ako dito, kumakanta kayo doon anak, no? Pero I think, okay na yun dito. Ano na lang, siguro mga icebreaker songs na lang na mga ganun ginagawa din. Yan. So, yan po. Yan. Kaya nga, ang maganda po, when it comes to strengthening check dito sa children's ministry, did the children understand God better? Or only enjoy the activity? Yun. Doon kaya sa ginawa natin, naintindihan kaya nila yung pagkakakilala ng Diyos o nag-enjoy na sila sa activities. Dapat balance yun. Nag-enjoy sila sa activity kasi prone sila doon, pero dapat meron din silang kakayanang maunawaan sino ang Savior nila. Oo. Naging challenge talaga sa akin one time, yung hindi pa alam ni Seb paano siya pupunta ng langit. Diba? Kaya yun. Ito, wala pa tayo talagang na-establish dito pero mukhang ngayon magkakaroon. Ushering or welcoming ministry. Okay? Ang welcoming ministry or ushering ministry, hindi lang talaga siya about attendance. Every person is a soul, not a seat. Okay? An usher is not guarding chairs. An usher is guarding hearts. Oo. Kaya pagdating sa ushering, ang purpose kasi ganito nga. Kaya nga ang desire ko po sana, at least may 3 tayo, hindi lang 2. Bakit 3, Pastor? Sana merong isa bago bumaba ng hagdan. Merong isa pagbaba ng hagdan. At merong isa pagpasok sa pinto. Kasi kung umpisa pa lang doon, bubungaran na ng ngiti, ng magandang warm welcome,
kahit pabugnutin yan o kahit pa masama yung loob niyang pumunta ng church, gagaan na pagbaba pa lang ng hagdan. Pero minsan, yung bababa ng hagdan, itong hagdan na to, galing na ka ako sa bahay na yung hagdan. Ayan. Pero kung bago pa lang bababa ng hagdan, nakangiti ka na, welcome po. O, ganyan din. Naku, part din po pala yan. Oo. Na kailangan natin i-present yung hagdan. Ayan. Yan. Diyan po. So yun mga kapatid. So I am praying. Kaya ganito, ushering ministry. Ang mahirap kasi sa inyo na wala pa kayong leader. Yes. Wala. Ang hirap i-manage. Kaya ang mahalaga talaga ang leadership eh. Pero I'm planning sana. Kasi ang desire din natin sa ushering ministry, kayo ang pinakamaaga sa church. Yes. Kayo ang pinakamaaga sa church. Kaya, pag-uusapan namin to ni Mami. Pero, baka ngayon pa lang meron na mag-volunteer sa inyo. Actually, si Jasmine sana na desire ko siyang na i-ano sa ushering ministry. At least katandem. Pero sabi ko sana merong isang lalaki din. Oo. Si Juben naman. Sino pa? Totoo po. Si Patrick. Si Kuya Pat. Kailangan. Si Patrick. At least may isang lalaki. Oo. Kasi paano kasi, kung meron diyang lalaki na medyo, ano mo yun, medyo, rin. Tapos syempre, hello po rin, dapat lalaki ako. Actually, kahit nga dapat part by part yun, lalaki babae. Kasi yung papasok, syempre. Si Clark. Kaya guys, ganito. Sa leaders, i-open nyo yan sa inyong live group. Sabihin ninyo open ang ushering ministry. Okay? Simple ba yun? Encourage natin sila ha. Baka mamaya pag sinabi mo naman, banta-bantaan mo, wala, may mimit mo gano'n. Huwag naman gano'n. Ha? Yeah. So, pagdating naman sa sa skillful hands, yan, dapat, pero i-orient ko na lang to, dapat panalo ka sa pagbati, no? Tapos sa sitting assistance, dapat talagang ibigay natin yung proper. And, yan, paano natin i-handle yung mga latecomer. Ganun din. Yan. So, yun po. Kaya, tapos sa ushering din, dapat kaya natin i-observe yung mga confused, yung mga naiiyak, iyak-iyak, mga ganyan, mga bago. Oo, totoo For example, dapat ikaw ang unang nakakapag-observe. Sino dito yung medyo mabigat yung part ng ushering ministry. Hindi mo lang siya ina-usher sa upuan. Ina-usher mo na rin sa presence ni Lord. Kaya kung possible, kaya ka dapat ang usher malakas ang loob. Like for example, okay lang po kayo. Pero kung di man po, okay lang po, ipag-pray ko kayo ngayon din. Oo. Totoo yun. Totoo yun guys. Kasi, hello po. Tingnan mo lang makaupo. Tapos yung pala, heartbroken. Or, tingnan mo pala. Kaya lang yung people ko ganito. Kapag hindi nyo ma-feel agad yun, again, first impression, last. Kaya ang ushering ministry, mayroon dapat ganitong klase ng ability. To discern, okay, yung mga tao natin. Part yun. Yan. So, kasi ito yung dapat laging chine-check sa ushering. Yung mga tao kaya, napipil kaya nilang kita sila. Naalala ko yung kwento mo dyan dati. Marami nga kayong young people. Pero kayo lang. Pag may bago, wala ka dyan. Sinag-invite sa'yo, bakit ka kasi in-invite? Diba? Wala tayong pakialam. Pero dapat po, sa ushering ministry pa lang, na-establish na yung mga tao dapat dyan kita, dapat safe sila and at the same time na welcome ng maayos. No? Yun po talaga. Yan. Okay. So, I think this is the last combination nga ito ng creative. Ito, wala pa din tayo nito. Creative, parang tawag nila dito, arts and arts and creative arts. Yan, and designs. No? Tapos, media, social media.
Alam nyo, dapat mo meron talagang mag-aral sa inyo sa multimedia na social media manager o management. Yes. Minsan chinat ko si ChatGPT, paano yon? Ang simple, pero of course, it took talaga dedication and willingness. Pero dapat meron pala within the team ng media ang nag-handle talaga ng page. Yes. Oo. Yung mga tatlo, dami account dyan. Please, kunin nyo yung sa Harvester. Oo, dami-dami yung account. Gusto nyo, iba-iba yung Iba yung pang work, iba yung pang school, iba yung pang church. Iba yung pang Diba? Kasi ang purpose natin is of course not to chase likes, but more than likes is yung life ng mga tao. Diba? And ang desire natin, mag-grow talaga sila kay Christ. Actually, sa mga personal meetings na lang, i-discuss po natin ito mga bagay na ito. No? So, yan. So, malamang hindi natin ito fully magagawa ngayon, pero i-assignment ko na lang sa inyo ito, worship coordinators, media, and children's. Ipapasa ko sa inyo itong workshop. Ngayon, mag-plan kayo mag-meet within this month. Yun na lang ang assignment ko. Within this month, mag-plan kayo mag-meet. Mag-plan kayo mag-meet na makakausap ninyo ang team, makapag-evaluate kayo based on this, and at the same time, do this workshop with your team. Ano po? Okay po ba yun? Yeah. So yun po mga kapatid. So, 3:12. So at least, meron pa tayong 18 minutes. Come on. Give your takeaways. Unahin ko na ang music ministry. Takeaways? Yan. Yung mga nakapagsalita ng part ng music ministry, okay na yun. Yung mga hindi pa. Doon na tayo. Sige. Sige na. Siguro yung nag-ano lang po sa akin, Okay lang di mag-question, anak. Wala namang problema din. Kung pwede rin naman kung sakali na. Or clarification and everything. sige dad, yung sa exhortation ba, dapat ba may kinalaman yun dun sa i-worship din namin o dun sa talk mo nung last? Or possible din na i-ano rin Mas namin? better kung sa song. Kung sa song. Kasi yun ang i-deliver niya that time. Mga ilang minutes kayo dad? Kung ano mo talaga ang minutes. Alam mo, ang iba talaga, napansin kong church, hindi sila ang nag-exhort. Pero, for me kasi, much better na galing na sa inyo. Kasi hindi na magkukonsume nyo na masyado. Kasi mamaya, nagiliwan yung nalibang yung nag-exhort. Nag-preach na. Hindi na kayo nakabelo. Tama? Mahigit sa inyo na. Kaya kung gusto nyo ng time talaga, siguro tama na ang 5 to 10 minutes. Okay. Ilagay nyo doon, maximum. No? Yan. For example, alam nyo ba, yung kakantahin natin ngayon, example, ito. Pakilagay nga yung title. Yung title lang mga ganun. Sabi niyan, The Joy of the Lord. Siguro, hindi lahat sa inyo hindi to joyful. Pero alam nyo, gusto ko lang na ipa-remind sa inyo na sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin, pwede tayo maging joyful. Kasi alam natin na kasama natin si Lord. Bawat araw, create ni Lord for us. Diba, nakalagay sa kanta yun eh. This is the day that the Lord has made. Diba? Mga ganon. Something like that lang. As simple as that, na makapag-engage agad yung mga tao. Mariwan sila, okay. Kaya, kakantahin nila yung worship o praise kahit hindi pa nila alam. Kasi, nandun yung word na, the joy of the Lord is my strength. Okay. Para ka na rin nag-preach sa kanila. Pero through worship songs or praise songs. Yung ganon na lang. Kaya, discretion yun eh. Pero again, kung gusto nyo talaga ng time, make sure na at least nakapaloob lang siya. So within 5 to 10 minutes. Para hindi naman masyado. Kasi syempre, minsan, buwabanat na rin kayo ng mga in-betweens exhortations, tama? So yun. So pwede namang, for this time, kung gusto nyo talaga yung plan, 5 ngayon, mamaya, 5 ulit natin dito. Depende na po. Yes. Kasi ang mahalaga naman, we do the program, but we allow the Holy Spirit to lead us. But, yes, kailangan maging mindful sa ganung mga atake. Pero ano
ano, take away sa ano. At least, concern, no? Na-raise mo naman yung concern niyo. Mahalaga din naman yun. Ako dad, wait lang. Ah, Sobrang ano yung... ah, Kasi clear naman siya lahat sa akin. ah. Okay, sige, no problem, anak. Sige, parang may iyan ulit si Jun. Sige. Pero, sige na. Yung Wala na. Yung, okay. Hindi, yung sa ano, yung sa part kanina na, yun nga yung tanong na, sa ano, sino yung mas nagbe-benefit? Oo, yan. Sige. Hindi, may question Niremind ka lang kita. Ikaw talaga sa... Hindi, oo pala. Yun pala yung question ko kanina, Dad. Yung sa sino ba mas benefit sa ministry? Ikaw o yung ibang tao? Although alam po natin na ang ministry talaga is all about serving people. Pero what if you benefit in the ministry in a sense na nag-grow ka din as a person of faith? Eh, di two-way. Two-way siya. So, Yes. hindi Dapat or laging two-way dapat na. both. Yes. Ah, Both. so walang option. Dapat And both. imposible namang ikaw lang ang nag-enjoy na hindi ito na-experience sa mga tao. Kasi again, we share the same spirit. Di ba? Kaya imposible na yung passion mo. Kaya alam niyo po, sa Manila, kahit di marunong kumanta, gustong mag-audition. Oo. May mga anak talaga akong gustong kumanta kahit walang boses. Bakit? Hindi dahil sa confidence sila, kaya nila, kundi dahil na-inspire sila sa mga nandoon. So, two-way. Oo, promise, meron. Meron Hindi mga... lagi ang sagot na nag-grow ako. Yes, Ay, hindi na. nag-benefit ako. Yes. But make sure na balance ang take natin doon, knowing that the other people, especially your team, pare-pareho kayo. Halimbawa, ikaw lang nag-grow, on time ka palagi, pero meron dyan, laging late. O, di, kailangan mo ano hindi. Bakit ganun na nangyayari? Oo, totoo. Just for example, okay kayo, on par kayo, pero yung mga tao hindi nag-engage. Ano kaya yung reason? Tama ba? Kayo hype na hype na yung mga tao hindi nag-hype. Hindi nagtatanong, hindi nag-ano, yun. Ganun na. Dapat laging mutual yung benefits. Diba? Mag-ibig. Mag-ibig ba? Ayan. Ayun yun na. Ayun din ba yung sagot ko? Yun rin naman yung sagot ko kasi sabi ko, bakit ko pa mamimili sa dalawa? Kasi kung both naman yun, pwedeng mag-benefit doon. Kasi once you prepare yourself nga doon sa ministry, alam mo prepared ka. Alam ko, tapos yun nga, yung pinag-pray mo rin yung people. Ano din yun eh, mag-flow din yun. Kanina, sabi ko, for 2 o 3 consecutive Sundays na aligned yung ano natin. Bakit? Kasi yung mas mababag tayo sa soaking. Dati soaking natin, magawa lang ng soaking kasi program. Minsan kasi sobra lang ano yung soaking natin, tight yung ano, hindi tayo nakapag-worship tayo. Eh kanina, the best, glory to God, of course. Diba? Anyway, so yan. Sige. Sorry. Pakamaya pa. Okay na? Anak, yan. Kinabadit tayo. Sige na to. Okay, go. Hello. Sige. Sa akin po yung take away ko. Yung first po, Technical! Technical. Dapat. Sige na. Volume yan. Yung una ko po kasing naabutan yung question na naka-flash po. And nung una kong naisip na sagot is syempre to glorify the Lord. Pero nung natanong niyo po yung tanong, yung who benefits yung you or the people, doon ko po na-realize yung kung bakit nga ba talaga ako nagsiserve sa ministry. Kasi yung sagot ko din po doon is both po. Kasi na-realize ko po na God works in you before He works through you po. Yun po yung pinaka na-realize ko kasi syempre sa pagsaserve sa ministries is sa'yo mo po muna nag-work si Lord bago ka po makapag-work sa ibang tao. Ay bago siya makapag-work sa ibang tao. Na-realize ko din po na kung ma-achieve lang yun, yung makakapag-benefit through your ministry ng ibang tao kung may integrity po talaga yung puso, kung tama ba yung purpose mo kung bakit ka po nagsiserve sa ministry. Yun lang pitin. Kurak. Nice one. Yes. Nice takeaways.
Okay, ibigay mo na sa katabi mo, anak. Kasi busin na natin yung music nila. Alam mo Dad, wait lang ako, may question. Oh, okay. May Sige. naglalaro sa ako. Oh, Kasi sige. Dad, di ba ang ministry is all about the Yes. people? Oh, of course. Do you consider, when you're in the ministry, are you also a leader? Because leader is also about serving people. Uy, oo. Remember, all the Levites. Okay guys, all the Levites. Tingnan nyo, sabi sa kanila, yung tribe ni Levi, ang role nila, ng tribe nila, is to serve the temple and of course to serve the people. That means, they are the responsible to lead these people to the right worship and right offering. Right ways of offering, right everything na may kinalaman sa service, sa tabernacle or sa temple. And true leader. Kaya naalala mo yung story ni Phineas? Perfect. Yung in-stress out niya yung na-caught in the act na, di ba? Kasi bakit? Yung zeal na dapat sa ating mga Levites. Oo. Yes, top leader talaga na ako. Actually, So, hindi hindi lang, member lang. opo. Di ba very sabihin member lang ako siya? Oo, hindi. Lahat tayo. Actually, hindi lang to sa worship pa. Lahat tayo na nasa ministry. Actually, sige, wala ka sa ministry pero nasa loob ka ng church, light bearer ka. You are the light of the world. Sa labas naman yun sa inyo. Same lang, simple. Kakapabigan. Pero, it's a privilege. And it's a joy. Mamaya meron na naman sa isip. Okay lang yun. Okay din yun. Clarification din yun, ha? Ito mo na. O, kala mo kasi minsan remember lang ako, siguro hindi valuable yung aking inputs or everything, kaya play safe ako. Ay, hindi. Huwag naman ganun, kasi contributor tayo sa lahat. Okay, within our day. Kasi ngayon, Neil, yan. Sa akin po, yung na-realize ko po is nung pagkarating ko kasi, ang dami pumapasok sa isip ko, tapos bigla ko nakita yung why do you serve in your ministry? Kaya parang nagdali ka agad na parang kumbaga nung pagkadating ko ng church is parang sinagot na agad ni Lord yung tanong ko na parang bakit nga ba ako nagsaserve sa ministry? Nagsaserve ba ako dahil pinilit ako ni Mama pumunta or Pwede. Pwede maglaro yun. Pwede. na parang wala kasing ibang papalit sa akin, hindi din kailangan pumunta. So, na-realize ko dun na hindi lang pala hindi lang dahil, kumbaga, hindi ko na iniisip na dahil lang dun. Kasi, ako nagsiserve ako sa ministry para kumbaga, mag-give back ko din kay Lord yung binigay niya sa akin na talent and maging parang, ayun, maging vessel ako para ipasa ko rin sa ibang tao yung kumbaga yung talent na binigay sa akin ni Lord is maipasa ko through the ministry na ginagawa ko na maramdaman din nila yung presensya ni Lord na nararamdaman ko. Yun po. Amen. Totoo yan. Narman. Sa akin naman yung soaking. Yung importance. Kasi, yung experience ko, kailangan talaga yung mag-flow yung Holy Spirit. First hand, no? Sa ano pala? Kasi, meron yung time na, pagkatapos ng sharing, tapos, worship. Tapos bago yung talagang worship, yung parang, biglang may sasama sa group, sa soaking na yung parang mabigat yung nararamdaman. Tapos may iiyak mo lang talaga yun sa pag nag-worship. Bago magpapasok sa pinaka-kwan. Kasi yun yung experience ko na kailangan talaga yung bago mag-start talaga. Meron talaga yung as in unang prayer, kasi malay mo o meron siyang nararamdaman na gusto niya i-share, mga ganon. So parang importante din yun. Yes. And
kasi yung parang yung na-experience ko noon na once na mag-start kasi yung worship, makikita mo talaga yung mabigat na iiyak na na na-absorb mo yun pag nag-worship. Na biglang manginginig ka kasi meron yung parang hindi naman yung parang na-poses na tao Sabihin, napipil mo yung presence. na meron kasi dyan yung parang makikita mo yung Holy Spirit sa kanya na talagang mabigat yung nararamdaman. Yung Kumbaga, nasisense mo. tapos ikaw bigla kang manginginig na iba yung hindi mo alam kung gagawin mo doon. Kasi kumbaga sa umpisa, parang nangingibago ka lang kasi hindi ka pa sanay sa mga ganon. Kaya habang tumatagal, yung parang alam mo na yung ano yung ibig sabihin ng Holy Spirit, yung pag-flow ng Holy Spirit sa church, tapos sa bawat isa na makikita mo na yung kahit yung nahihiyan na makikita mo na biglang pag-worship sa worship na Na-encourage din sa'yo. kaya pag ganun, bigla kang kakanta din, sisigaw ka din, parang ilalabas mo din yung nararamdaman. It becomes contagious. Okay. Kaya yun yung pinakapan ko na kung sana tuloy-tuloy sana yung Ay, tutuloy-tuloy na natin yun. kaya Christian nandito, Opo. nandito na ako, iba na yung Okay. Kasi dapat ganito guys again, ministers, lahat tayo yun. Regardless kung uupo man ako doon or hindi, dapat automatic yun. 8:30, nagbibilog na tayo. Prepared na, nag-worship na, or ikakaroon na tayo ng sharing. Kasi ano na natin dapat yun. Hindi na yun yung tipo antay natin si Dad, baka ano pa siya. Or nakaupo pa siya sa PC, mukha na. Or kailangan pa natin plansyahin to. Hindi. Dapat po. Para ma-maximize natin yun. Okay. Kaya minsan pag ako yung nauuna, ini-start ko na yung sarili, yung pag-worship. Oh, yun. Maganda din bagay. Kasi initiative din natin yun on our part. Oh. Kasi, syempre, minsan meron aalis na sa bahay na Yan. sa paano ko i-prepare kung habang, syempre, yung mga iba kasi may nalilig. So, kailangan dapat naka-prepare na din yung bago. Yun yung kwan ko. Okay, thank you, Norman. Narnie, or sa ano ka na lang mamaya? Ay, si Maui pa pala, sorry. Sabi Di si Maui. Yan ang Maui. akala ko basta wala tayo. Yung key takeaways ko lang dito is kung saan ba naka-center yung heart ko. Is it serving people or is it to serve the Lord or to impress people? Siyempre kapag normal lang na tao, they want to impress the people. Pero yun yung parang reflection ko lang. Realization ko lang na dapat yung heart ko is naka-center sa Lord. Yung tanong mo nga kanina, Pastor, bakit nga ba? Bakit nga ba ginagawa yung ministry na to? So, yun yung parang naging reminder lang sa akin din na dapat magkaroon ako ng heart na, a teachable heart, a humble heart na naka-invite kay Lord. Nice. Narnie, dapat sa multimedia ka pero sige na. Okay na. Sige na. Ano Dan? Takeaways ko po is yung pinakagusto ko po sa lahat is yung may preparation and systems. So, siguro parang nag-evaluate lang din ako, Dad, pagdating din po sa media, is yung sa preparation, na talagang totoo yung na dapat nagkakaroon kami ng preparation. And then, system din po talaga. Hindi lang system na paloob doon sa media, but system na including discipline and ano yung isa? Discipline. Hindi ko maalala yung isa. Yun dahil, yung system talaga, na mag-create ng ganong klaseng system. Kasi, hindi lang talaga dapat tayo skillful So, nakikita mo na yung mga dapat ayusin. Hindi lang po talaga sa talent na meron tayo, pero dapat may system tayo din na
hindi nilalagay doon sa ministry na. Tapos that may question na ako sa pagdating sa worship. Okay. Kasi that, like for Guys, example, listen. Question daw sa worship para at least sa life group, Dad, sa cell group, which is, kunwari, di ba nag-worship kami, Dad? So, ang ginagawa ko po kasi is, ina-assign ko po yung isa, like, to lead them, and syempre, Dad, maghanap ng song. So, possible ba yun, Dad? For example, na, kunwari, in-assign ko si Herschel is, siya po Much better ikaw. Kasi, para... pero okay lang, Dad, na kunwari siya yung mag-ano ng song? Or... Okay lang din. Pero kung ganun kasi na, ang mangyayari doon, sa bagay, live group niya naman yan, okay lang din kung si Herschel din ang kumanta. Yun, no? Oo, mag-lead. Parang ganun. Para bigyan natin ng opportunity our live group members to also lead our worship time in partners. Oo. Pwede yun. Dad, pwede mo siyang tanungin kung bakit yun yung napili niyang kanta. Siguro din, pwede din, pero siguro huwag naman na masyadong formal. Kasi I really believe naman every song na pwedeng mai-ano ng tao is meron siyang alignment. Oo, magano. Kasi sa QC for example, ang most na nag-design, hindi naman si Pastoral music team. Sila talaga. Kasi majority ng mga nasa live fireplace that time is worship team. So, sila na nag-design. So, possible Dad na parang, for example, short exhortation is pwede rin nilang Pwede. Wala naman. Discussion nyo na yun sa within the group. So guys, ito yung napili nating song. Mag-worship tayo ngayon. Pero mag-release si Ate Arnie, ganun. Pero alam nyo ba, nung prepare ko yung song na ito, at napili ko to, grabe lang yung part ng lyrics na makakantahin naman natin mamaya para ganun. Pero allow me to share kasi nag-strike talaga sa akin. So, nai-exhort natin yung song sa kanila. At ngayon, because of that, mas magiging interesting yung song within the team. Tapos bilhin mo, mapapasa yan sa worship team. Hindi maganda ang ay na? O, di sundan mo rin ako, multimedia. O, naisunod ba si Jessica? Hello, anak. Yung akin po, yung realization ko po is yung sa tanong din po na, why do you serve in your ministry? Yung naging sagot ko po doon sa isip ko is yung to have a peace of mind and heart po. And then habang nagtutuloy-tuloy yung naano ko po doon, if you have a peace of mind and heart, mas masiserve mo yung people, yung tao sa church, kasi wala kang ibang iniisip na problems, kundi kundi kung paano mo isi-serve yung purpose mo para sa tao, para kay Lord, na magiging successful na parang masaya sila doon sa pinakita mong sa projector na yung performance mo na hindi ka nila tinitignan na lagi na parang Parang pag wala pa yung slides. isa din po kasi yun sa nakaka-apekto, lalo na kapag walang peace of mind. Tapos yung tingin pa nila sa'yo na parang ang tagal mo nung gumalaw, ganyan. Pero pag may peace of mind ka kasi, parang hindi ka matataranta kung paano gawin yung ginagawa mo. Yun. Parang, pag nagawa mo yun, parang yung nag-ano ka na rin kay Lord, nag-glory ka na rin. So, yun po. Okay, thank you. O yan, sa katabi mo, anak. Go on, Jana. Sa akin that is yung different, hindi mo marirealize sa sarili mo na hindi mo na pala sinaserve yung tao, yung sarili mo na yung sinaserve mo. Sige lang. Na parang hindi mo siya masasabi na you're serving God if yung sarili mo lang yung nagbe-benefit. And hindi mo nakikita na na-affect. Hindi mo na papansin na hindi mo na-feel na na-affect mo rin yung na nahawaan mo yung ibang tao. Totoo, anak.
Kasi nakaka-affect yun talaga sa iba. Regardless kung sincere or hindi yung ginagawa mo kay Lord, baka affect pa rin sa tao yun na. Kaya ang siguraduhin, dapat tune in yung heart natin kay Lord. Yan. Nice one dyan. Okay. Ba't may sarili na kayong grupo dyan? Yan. Okay. Oh, multimedia kayo eh. Pero again, ay sige. Hindi mo na kailangan yung mic. Jaya! Nakalunok ng speaker. Sa akin po, why do you serve in your ministry? Kasi sa akin naman po is, wala rin naman akong talent ng tao eh. Parang gusto ko lang talaga serve para, yun nga, magamit ako talaga ni Lord. Kasi parang, nakita ako ni Lord na may potential ako, hindi lang ako parang dun nga na i-stay na may talent ka pero hindi ka nagpapagamit kay Lord. Kaya sabi ko, kahit sabihin ko na hindi ko na-discover yung talent ko, at least sa ganitong paraan ginagamit ako ni Lord. Na hindi lang ako, na mas i-improve ko pa yung sarili ko. And then, tama na, later on, ipipiliin mo pa rin i-discover saan ba yung strength mo talaga. Kasi again, ang purpose mo is to serve God and also to give excellence talaga sa ginagawa mo at makita ng mga tao na the best yung ginagawa natin paglilingkod kay Lord. Kaya, gagalingan din natin, talagang aaralin natin kung kailangan nating aralin, mga ganon. Totoo din naman talaga yun. So, tapos na multimedia. Okay na, no? So, children, mauna sa ninyo, coordinator, kaya kay Mama Joy. Sa akin siguro din, aside from integrity and skillful hand, yung akin po is yung sa passion talaga. Kasi yung passion is nagbibigay ng fire sa heart natin to pursue or to continue or to ipakita natin kung ano man talaga yung purpose natin. Pero ang passion po kasi nawawala. Kaya mayroon po tayong sinasabing support system. So yun po yung sa cell group. Kaya kahit po mayroon tayong skills, kung wala po tayong passion, wala po tayong heart sa ministry, parang useless po yung ginagawa natin. Kasi we glorify ourselves, not God. So yun po yung nangyayari. So mostly kapag nag-glorify po yung sarili natin, hindi po natin naibibigay yung kailangan ng isang tao. So, yung sa akin po dahil talaga is yung sa passion natin. And of course, yung system na magsusupport talaga sa iyo. May mga pagkakataon kasi, which is nakatuwa lang din sa mga ministries natin. For example, gibitin ko yung example ng worship. May mga pagkakataon talaga na minsan sudden or minsan nagpapaalam man pero challenge kasi. For example, si June, bass. Tapos mamaya, lalaban ng gitara. ng drums, di ba? So, minsan nakikita ang challenge. Pero since, para sa kanya, yes, isi-serve ko si Lord regardless kung drums ito or bass ito, bibigay ko yung the best. Kasi nga, ang naglalaban doon is yung maibigay namin as a whole, as a ministry, yung aming the best kay Lord at maramdaman ng mga tao na walang kulang sa amin. Yung mga ganon, maramdaman ng mga tao na talagang may bigay namin yung the best worship kay Lord. May mga cases kasi na, ako na naman ganito. May mga ganyan moment na madadali tayo ng ganyang mga mindset ba? Ako na nakaraan, ako palit ngayon, ako palit bukas, so pagpakailanman, melchang ko. Di ba? Yun ang magiging labas. Pwede yun, pwede mangyari yun. Pero make sure na mababalansin natin siya to allowing ourselves na laging hanapin bakit tayo nilalagay ng Panginoon sa bagay na kung nasaan tayo. Okay. So, sino sunod na? Hershel? Sir Hershel. Sige. Sa akin po yung sa pagsiserve, dapat hindi ka nakatutok sa kung ano yung position mo. Dapat nakatutok ka sa kung ano yung laman ng heart mo. Dapat okay yung heart mo kasi ang hirap naman na nagsiserve ka na hindi okay yung heart mo, na nasa isip mo lang is
parang requirements or that responsibility mo yun. Dapat talagang yung heart mo dapat meron yung willingness na gawin yung bagay na yun. Yes. Kasi pag wala yung willingness, parang hindi mo masiserve ng maayos yung sa ministry mo. Yes, totoo no. Kaya mahalaga yung, it's not just about my position. Ma-possess ko yan. Pag masyado ka-attach sa position. Si Mami Brents. Nasuot lang kanina. Sige, Mami. Why do you serve in your ministry? Because, in the first place, I love the Lord. So that's why I love the Lord. It's one way of i-ano din na mag-serve sa Kanya through teaching the kids the right. Kung ano man yung kanyang, ayun nga po, ay daming napagdaanan. Tapos yung parang ng pagdaanan na yun, you have also to teach the kids. Yes. Yun naman po. Amen. Pakibigay kay Mami Olive. Give us some, Mami Olive, comments, suggestions, or maybe even observations. At least maging, na rin, critic or any na rin po for us. Kasi since kaharap po ngayon, mga nasa ministry, kaya alam mo naman, grabe ang heart po pagdating sa mga workers ng Lord eh. Kaya, to appreciate, maybe some appreciation, everything. Yeah, sige. Kita ko naman na willingness ng heart nila mag-serve sa ministry. Kaya prayer ko sa kanila na yung huwag silang ma-burden. Sana give the best to the Lord. Yung puso niyo talaga, yung puso niyo ang kailangan ng Panginoon. Tapos magpagamit talaga, hindi lang para magpasikat, but pasikatan niyo ang Panginoon. Yung puso niyo talaga ang kailangan ng Panginoon. Yung willingness ng heart lang naman talagang tinitingnan ng Panginoon kung paano gumagalaw. Yun lang po. Okay. Thank you, Mami Olive. Yan, si Mami Olive kasi grabe yan. Grabe talaga to siya. Lagi siyang mga ganun talagang mapuna siya sa mga masisipag. Lahat naman tayo, Kaya nakakatawa doon. Baka si Sir Joseph. Kasi kahit bihira mo ito, pero alam ko, when it comes to observe or comments or sorry. Why do you serve in your ministry? Why do you serve in your ministry? Why not? Why not? Why not? Kasi, tingnan natin, bakit nga ba tayo ng ministry? So, hindi naman yun tungkol sa akin o tungkol sa'yo, tungkol yun sa atin. So, give and take ang ministry. Yes. Kung mag-serve man ako kasi, kailangan ko rin yun. Yun lang naman. Kasi kailangan ko rin mag-grow bilang isang Christian. So, paano ko mag-grow kung sa yung alam ko is nasa akin lang. Hindi ko na gagamit o na-share. Para sa akin, yun lang naman. Bakit kailangan natin mag-serve? Kasi kailangan din natin talagang mag-serve. Kasi kailangan natin. Hindi dahil gusto natin, kundi kailangan natin. Kaya nga. O at least maging isang Christian kung sarili mo lang din yung iniisip mo. Yes. Okay. So, thank you, sir. And last but not the least, of course, si EJ pala. Ano ko pala si EJ bago si Mami? Ano ko rin kung ni Mami. Kasi tapos naman na tayo actually, Pia. Okay, tapos na rin para at least. Sige, EJ. Sa akin po siguro parang natutunan ko na malaking impact pala yung kapag kunwari parang naging natin, parang naging lifestyle na natin, parang nakasanayan na natin na kunwari magsiserve lang tayo, parang ganun lang yung minsan yung nangyayari, pero malaking impact pala yun sa mga nagsiserve sa mga people dito sa church, na kung ano pala yung ginagawa mo is yun din yung parang ginagawa nila, parang kapag nadadown mo yung sarili mo, mas yung affected din sila po sa mga kung ano yung mga
na pagkukulang mo sa pag-serve sa ministry mo. Totoo din. Kaya ano yun, nagsaserve din kasi ang ministry as our accountability. Kaya parang magiging malakas ako and I need this group, I need this ministry. No? Kumagay. Okay, thank you na. And of course, si Mami. Hello. Thank you. Ay, anong tanong? Hindi. Ano naman? Take away sa Take away. Or din, para sa mga ministry workers natin. Yeah. Sa akin kasi regarding dun sa topic natin, malaking responsibility talaga yung pagiging isang ministry leader. Kasi di ba skillful hands and integrity of hearts. Hindi madaling i-balance yung dalawang yun. Mahirap din kasi talagang, alam mo yun, marami pang ganap sa buhay natin. But then, we're serving the ministry. So, ang takeaway ko lang talaga doon sa lahat ng sinabi ni Pastor is, it's really a responsibility. Kapag part ka talaga ng ministry and you need to really seryosohin. Kasi ang ministry ay hindi isang laro. It's a calling. Yes. Ito ay pagkatawag ng Lord sa bawat isa sa atin. So, kahit mahirap na magkaroon ng integrity of heart, kasi sabi mo nga, connection yun sa Panginoon. And yung skillful hands, naniniwala ako na yung skills kasi mag-grow yun kapag nadidesire kang maging malalim din sa Panginoon. Marami na akong nakitang mga buhay na hindi sila magaling, pero dahil grabe yung passion nila sa kanilang ministry, dinadagdagan ng Lord yung talent nila. Yung skills na meron sila, kasi passionate sila sa ministry at hindi lang sa ministry, lalong-lalo na kay Lord. And yung sinabi mo na ang ministry is for the people. Yun yung madalas nating nakakalimutan na masyado tayong nako-consume sa sarili natin na parang magaling ba tayo sa ginagawa natin? Maayos ba? Na-appreciate ba ng mga tao? Tama naman na isipin rin natin yun. Pero more than that, kailangan natin talagang i-lift ang pangalan ng Lord at also maranasan yun ng mga tao na nag-glorify ang Lord at the same time na kakatulong yun para lumago sila sa Lord. So, yun lang naman. Amen. Sino lang? Okay na. So, thank you, Lord. So, yun po mga kapatid. So, since then, ang magiging challenge ngayon, coordinators, is, again, ipapasa ko sa inyo yung workshop, supposedly workshop. Pero kayo na po ang gagawa nun within your team. And looking forward na kayo na rin mismo maka-determine ng mga may evaluate ninyo. But higit sa lahat mga kapatid, let's make sure. Kasi, again, yung mga pending ministries or parang existing ministries na medyo hindi pa ganun ka-establish, kakausapin namin kayo siguro baka after na lang butuan. Yan. Mga ganun. Basta ang kailangan lang habang nandyan kayo ngayon, make sure na binibigay natin yung the best natin. Kasi, again, kung i-correct natin yung message kanina, okay, yung harvest mo ngayon is bunga ng iyong seed kahapon. So yung life mo, ganun din po, may mga blessings, may mga victories tayo. And of course, gusto pa natin kasing i-maximize ang ating mga ginagawa para kay Lord. Actually, nung one time na nagsabi si Sir Joseph na sana may archive tayo ang church. Sana may archive at church yung para meron records ang church ng mga documentations ng ating mga naging journey, milestones. Actually, at some point, frustration ko din yung kasi never naman tayong celebrate ng anniversary eh. Pero at least sana pag nag-10 years tayo, meron tayong ipaproject na gano'n. Yung mga gano'ng bagay ba? Pero again, we need someone. We need a ministry. We need people na gagalaw sa mga bagay na yun. And again, yung binanggit ko rin kanina, ushering ministry. Alam niyo po, maraming mga bagay na mas makikita natin paano natin i-bring into light yung ginagawa ng Lord sa church sa paligid natin. Ang matinding challenge is kung ano yung mga roles na ginagampanan natin ngayon, dapat faithful tayo sa mga ginagawa natin ngayon. No po, kasi again, kung madadagdag yung tao, hopefully, yung mga tao madadagdag, may empower din, may inspire din to serve God.
No? Pangit naman siguro, Joy, pag nakikita kita, ayoko magturo sa children's. Dahil ikaw yung coordinator o ikaw yung isa sa mga teacher, no? Ako, for example, ako yung pastor, nag-preach ako, enthusiastic ako mag-preach, pero kayo, ayoko maging kagaya ng Pastor Julius. May something wrong pag ganun yung approach. So, that's it. Again, Pia, thank you for joining us. Yeah. Pero siguro, First time. okay. Pero siguro, guys, gagawin ulit ni natin ito. Special mention ko na kasi, Charlie, akala ko kasi hindi madalayan si baby. Oh, yun nga. Akala ko rin, kaya nakaano lang na, akala ko confident ka na bakatin ka kasi wala kang bantahin and everything. Pero yun, meron din. But yun po, siguro kung magkakaroon man tayo ng ulit nito, April naman. Maybe April first week ulit, April. Hindi naman parang ano lang siya, parang every other 2 months, parang every other month. Ano na? Oo naman, yung mga ganun na. Oo naman, basta i-ano lang natin, yung mapagkakasunduan na natin. Yan. Kasi marami pa tayong gusto ipasok sa ministry na under the youth, service. So come on, ayun po tayo lahat, let's pray. Again, sabihin mo muna dyan sa katabi mo, mahalaga ka sa akin. Sige na. Oo, yes, sabihin mo dyan sa katabi mo, mahalaga ka sa akin. Kung gaano ka kahalaga sa Lord, mahalaga ka din sa akin, mahalaga ka sa simbahan ito. Since we are part of His ministry, tama, sabihin mo, hindi ka man madalas na-appreciate, pero this time na-appreciate this time. Na-appreciate namin kayong lahat. Hindi man laging compensated yung mga efforts natin, but I believe na ang Lord is nakikita lahat yan. Ang mga bagay na yan. And of course, looking forward that the Lord will continue to pour out His abundance sa life natin as a church and as a leader. No? So let's pray. Let's give thanks. Hallelujah, Lord. Glory to your name. We praise and we thank you, Jesus, for this opportunity to serve the Most High God, the King of Kings, the Lord of Lords. Father, we pray na sa mga napag-usapan namin ngayon, hindi lang ito basta maging seminar or program namin, Lord, na ginawa lang namin for the sake of orderliness, Lord God. But we pray, more than that, Panginoon, ang bawat isa mag-discover nila to the fullest, Lord, yung extent nung kaya po nilang gawin, nang dahil grabe po yung humility, grabe yung willingness, grabe, Lord God, yung passion nila, Panginoon, higit sa lahat, sa'yo. So we pray, Lord God, pour out your Spirit, kung paano mo ito ginawa, Lord, kina Bezalel, si Oholiab, Panginoon, itong mga tao, Lord, na naging craftsmen mo, Lord God, para sila yung gumawa ng mga bagay na gagamitin sa loob ng temple. Ganun din, Lord, each and every one of us has his own talents, Lord God. And we believe, Panginoon, na lahat po yun, ang purpose is to glorify your name and to serve other people. Again, Lord, gawin niyo po kaming patuloy na maging pagpapala sa isa't isa. At higit sa lahat, Lord God, kung makapansin man kami ng mga sitwasyon na challenging, burdensome, Lord God, worrying,